Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan, ipamalas po sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas po sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ka, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Amen! Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Masaya ba ang lahat? Ay, parang hindi naman masaya yung amen nyo. Amen! Dapat masaya. Isang ang amen na masaya. Amen! Okay, sige, magsiyo po tayong lahat. At kakantahan ko kayo. Joke lang. Kuya Jeric! Kala nyo, ha? Palakpakan naman natin ng Lord.
Ha, di ba? Alam niyo na kung bakit masaya si Ate Lynn. Pinanood ko po yan. Di ba? Sige, let's bow our heads this time. Hallelujah. Oh Lord, we thank you sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa ipinagkaloob mong araw na ito sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Let your mighty wisdom and understanding be upon us. Holy Spirit, we acknowledge your very presence sa lugaring ito, Lord God. Consuming fire. Let it flow, Panginoon, Lord God, sa aming mga diwa at kaisipan, Panginoon, Lord God, lalo na sa aming mga puso, Panginoon. Let your angels of the Lord be upon us in the mighty name of Jesus, as clear the pathway of heaven ng knowledge and understanding sa lugaring ito, Lord God. Akyat panaog ang mga anghel ng Diyos na nagtuturo sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. We thank you, Lord. We thank you. We thank you. We glorify you, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Today. Ang pinagkaloob ng Lord sa atin, ang tamang conviction ng ating mga puso. So, usapang puso na naman ito. Lord, ilang araw ba tong puso na to? Hindi maayos-ayos, ano? Gaya nung kaninang nakita natin sa video, di ba? Nakita na, hindi niya alam, yun pala yung kamay ng Diyos, di ba? Na pumipigil sa kanya doon sa balak niyang gawin, di ba? Kasi bakit? Na-deceive, may magandang babae doon sa gripo na nakita niya, di ba? Pero hindi niya alam, doon pala sa ituturo dapat ng Lord sa kanya na may waterfalls. Di ba? Nagtiyaga siya doon sa patak ng tubig, pero hindi niya alam waterfalls yung nandoon sa kabila. So, ayun. Malalaman po natin bakit. Ano po? So, ngayon po, ang ituturo sa atin ng Panginoon ay tamang conviction ng inyong mga puso. Ano po? So, tayo ay nag-uumpisa na, no? Nag-uumpisa na tayong lumakad sa spiritual. And I hope na nakakasabay ang lahat. Ha? Nakakasabay ba ang lahat? Mga matitinding labanan, hindi nyo namamalayan, ano po, pero paraan po yun ng Diyos para kayo ay hasain na lumakad sa banal na spirito. Okay, sabi po ng Panginoon, sa araw na ito, ituturo niya sa atin at ihahayag niya ang lahat ng ito. Ano po, hindi lamang daw po patungkol sa pag-ibig o pagmamahalan na ito ang sentro. Ang February talaga, no, ang mahal ng bulaklak, grabe. 300 ang sunflower, pambihira, di ba? 300 ang sunflower, bakit pag February lang ganun? 100 ang isang roses, pambihira naman. Okay, sabi ng Panginoon, hindi lang po ito nakasentro sa pag-ibig at pagmamahalan. Dapat ang araw-araw natin ay talagang nakasentro rin sa love ng Lord. Diba? Hindi lang yung sa love ng tao. Kasi madali pong i-express kapag love ng tao. Madali lang, di ba? Bigyan mo lang ng chocolates tsaka roses, okay na. Masaya na yan, di ba? Subalit sabi po ng Panginoon, higit pa po rito ang gustong ituro ng Panginoon sa atin. So ito daw po ay kung ano yung ipinapursue natin sa ating mga buhay. Ano yung ating pinagtutulakan sa buhay. Ano ba yon? Okay, so kung ano daw po yung pinaprioritize natin at kung ano yung dapat nating gawin o unahin. So ito daw po yung tamang paglakad at tamang tibukin ng ating mga puso sapagkat ayaw daw ng Lord na kayo ay maligaw at ito na yung estado at ito na daw po yung nagiging estado ng ilan sa atin. Okay, pakibasa po John 16:30. John 16:20, pakanta 13. John 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Ayun. So John 16:13, ano po? Ihahayag niya sa atin ang lahat ng katotohanan. Hindi lamang po sa spiritual yung sinasabi diyan, ano po, pati sa ating totoong buhay. Yung ating pang-araw-araw na buhay, yung pamumuhay natin bilang Kristiyano, ay sasabihin din sa atin ng Panginoon. Ano po? Kilala niyo po ba yon kung sino yon? Kilala niyo po kung sino yon? Spirit of Truth? Kilala niyo po? Yari tayo dito. Holy Spirit! Ibalik ang mga diwa, angel of the Lord, pambihira. Kasi yan na nga sabi sa inyo, pag-ibig talaga Diba? Spirit of Truth is Holy Spirit, ha? Tandaan nyo po. Ang truthfulness ay si Holy Spirit lang ang nagbibigay. Siya lang po ang nagkakaloob sa atin ng katotohanan at pawang katotohanan lamang.
Ano po? So sabi po ng Panginoon, ang ilan daw po sa atin ay naililigaw ng mundo, ang kanilang mga puso at damdamin. Ibig sabihin po nito, hindi nagiging sentro ang Panginoon sa ating mga puso. So, alam na kapag medyo nagfe-flesh tayo, alam na, hindi center si Jesus ng ating buhay. Wala pa si Jesus sa ating puso. So, medyo kapag nagkakaroon ng struggle, alam nyo na kapag medyo sinusunod nyo yung sarili natin, di ba? Pag sarili yung sinusunod, alam na natin, hindi si Holy Spirit yung Lord. Hindi si Holy Spirit yung sinusunod. Okay? Naunawaan, naabot po ba? O kaya nais na po ng Panginoon na ayusin ito ngayong araw na to. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, handa ka ba kapatid? Handa ba talaga kayo? Amen! Handa kayo talaga? Sigurado kayo? Naku Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Sapagkat marami daw po tayong maaaring gawin. Maraming pwedeng itibok ang inyong mga puso. Marami pong pwedeng madaya kasi ang ating damdamin, di ba? Sala sa init, sala sa lamig. Minsan okay, minsan hindi. Di ba po? Ayun. So sapagkat sabi po ng Lord, kung ano ang pinaprioritize ninyo ay iyon ang nangunguna sa inyong mga puso. Ganon ito kadaling alamin kung ano ang laman ng inyong mga puso. So madali daw pong alamin kasi bakit? Kung ano yung inuuna mo, yun yung laman ng puso mo. Kung ano yung mga salitang lumalabas sa iyong mga labi, yun din yung laman ng iyong puso. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano yung nagtatago sa puso mo, yun yung nailalabas ng inyong mga labi. Kaya mahuhuli mo ang isda sa bibig. Diba? Ganon din po sa atin bilang mga Kristiyano, diba? Makikita mo ang buhay ng isang Kristiyano o maa-assess mo yung kanyang level ng relasyon sa Lord depende sa mga salita na sinasabi niya. Okay, Kawikaan 10:17, pakibasa po. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ayun. So, ang nakikinig daw po sa payo ay patungo sa buhay. Ang payo po na sinasabi dyan, yung mga godly advices. Kasi meron din pong demonic advices. Sa Nahum 1:11, meron pong demonic advices. Akala nyo, mukhang maka-Diyos yung na advice sa inyo, pero hindi nyo namamalayan, tinutwist na niya yung salita ng Diyos. Tinutwist niya para ma-justify yung mga mali na ginagawa. Alam niyo po yon? Kaya mahalaga na meron kayong relasyon sa Holy Spirit. Kasi direkta na, di ba? Sinabi kanina, binasa kanina, sa John 16. Darating ang oras na hindi na ako makikipag-usap sa inyo, di ba? Direkta na. Sinabi na ng Panginoong Yesus yon. Okay? The Spirit of Holy Spirit is the Spirit of Jesus. Okay? Kaya nga little Jesus tayo. Naintindihan niyo po? We are gods. We are lords. Yung letter L maliit at yung letter G maliit. Kasi Lord of Lords, dahil ang Diyos natin ay si Jesus. Okay? So kung kaya naman daw po nais ng Panginoon na i-align ito na naaayon sa Kanya, upang sa ganon ang inyong mga purpose ay inyong malakaran at inyong mapulfill. So alam niyo po ba kung bakit kayo nandito ngayong araw na to? Wala nang sumagot. Alam niyo po ba bakit kayo nandito? Amen. Ano po yun? Bakit? Diba? To glorify the Lord, purihin ang Panginoon sa linggong nagdaan, diba? At talagang pasalamatan siya na tayo ay, yun po ang ating maging motibo pag Sunday. Yun po ang inyong maging puso kapag linggo na the whole week ay gumagawa tayo sa mundo. Lalo na yung mga nagtatrabaho, gumagawa tayo sa mundo. Ngayon, let's give to the Lord naman every Sunday. Okay? To minister to others. So, ito daw po yung tamang pagkakaroon ng tamang conviction sa inyong mga puso. Marapat na alamin ninyo kung ano yung una sa inyo. Sino kayo at kung para saan kayo. Upang sa ganoon ay hindi kayo mailigaw ng mundong ito ng bawat ginagawa at bawat paplanuhin. Upang sa ganoon ang inyong alignment ay maisaayos. So, balit ang sabi po ng Lord, wala sa inyong mga puso
Kung wala ang Panginoon sa inyong mga puso, mahihirapan kayo kung ano talaga. Okay? Ang dapat tibukin ninyo o hakbangin. Kapag hindi po tayo nakikinig kay Holy Spirit, ang hirap po. 'Di ba? Yung sa video kanina, 'di ba? Hinarangan na siya ng kamay ng Diyos, wala pa rin, 'di ba? Takas pa rin siya. Kasi bakit? Hindi niya alam. Hindi niya kilala kung kaninong kamay 'yon. 'Di ba po? Pero kapag kilala mo si Holy Spirit, alam mo yung sinasabi niya, alam mo yung kalooban niya, 'di ba? Alam mo na siya 'yon. Okay? Kasi bakit? Bakit mo alam? May personal kang relasyon sa Kanya. Diba? Sanggang dikit kayo. Okay? Yung mga sekreto niya, alam mo. Yung mga sekreto mo, alam niya. Diba? Best friend kayo. Okay? So, Kawikaan 10:30, pakibasa po. Kawikaan 10:30, ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ayun, di ba? So, ang matuwid daw po, di ba, pag sinabi kang matuwid, righteous. Okay? So, righteous na po ba tayo? Righteous na ba tayo? Amen. Di ba? I-declare nyo palagi, I am a righteous woman of God. I am a righteous man of God. Okay? The power of declaration, ano? Kailangan i-declare nyo po yon sa inyong mga buhay. Nagkasakit lang, hindi, mahina ako. Asan na kaya yung declaration? Di ba? Dapat po alam natin yun, ano? Ay ibabalik ta rin nyo yung mga paningin ninyo sa buhay. Babalik ta rin nyo po. Kasi mga negative thoughts po yun na binabato sa atin ng kaaway. Kung sa isipan pa lang hindi natin kaya na makilala kung sino ka sa Lord, paano pa kaya? Paano ka palalakad? Diba? Paano ka palalakad sa banal na spirito? Kung hindi mo alam kung ano yung kalooban ng Panginoon sa'yo. Kung sa isipan mo pa lang. Diba? So malamang sa malamang, yung mga taong ganon, sa isipan nila, hindi nila kayang abutin pa. Okay? Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Nagkasala. Okay, nagkasala ka. Diba? Ano ang nangyayari? Imbis na conviction ng Holy Spirit, ano nangyayari po? Nako-condemn. Kasi bakit? Hindi kilala si Holy Spirit. Hindi kilala ang ginagawa ni Holy Spirit. Na mga panahon na yon ay tinuturuan siya. Diba po? Kaya nako-condemn ang tao. Pero kung kung alam mo na si Holy Spirit ang kumikilos, hindi ka mako-condemn. Hindi ka mapapanghinaan. Kasi alam mo na pagdadaanan mo talaga siya. Okay? Alam mo na may ituturo ang Lord sa'yo, para lang maibaba niya sa'yo yung bagay na yon na tinuturo niya sa'yo. Diba? Kailangan mong pagdaanan yun. Okay? Naabot po ba? Sa pagkakaroon daw po ng tamang conviction, marapat lamang na ang Panginoon ang sentro ng inyong mga buhay. Ibig sabihin po nito, hindi kayo nadadala ng inyong mga emosyon, damdamin. Kaya pagdating ng tayo ay may testing na, di ba, medyo mahirap minsan, nandoon pa rin naman yung emosyon natin, pero kailangan lalamang na si Holy Spirit sa iyo. Lalamang na ang puso ng banal na spirito. Kasi may puso rin si Holy Spirit, tandaan niyo po, nag-grieve din po siya. Okay? At nanenermon din po siya. Okay? Alam nyo yan. So, kailangan alam natin yung puso ni Holy Spirit. Okay? Para nang sa ganon, alam mo, makilala mo, ay hindi, ako lang to Ay hindi, puso ko lang to. Puso ko yung nagsasalita. Diba? Ikaw naman, naghihirap na yung kalooban mo, Lord, ano ba to, Lord? Diba? Back to the Bible. Balik sa Biblia. Okay? Lord, ano na to? Lord, ituro mo na sa akin kasi ang hirap na po. Ganun po. So, kailangan daw po, ibig sabihin daw po nito, hindi nadadala ng inyong mga emosyon, ang inyong damdamin, ang inyong isipan, ang inyong galit, anuman ang pakiramdam, sapagkat tandaan ninyo, ang puso daw po ay madaya, at ang feelings ninyo ay madaling manipula ng tao o ang sitwasyon ng ilang mga bagay. So nakikita nyo po, di ba, kapag ang tao, halimbawa may pupunta sa iyong kapitbahay o kaibigan, magsasabi siya sa iyo ng problema. Nararamdaman mo yung puso mo, di ba, parang mabigat na rin. Hala, bakit ganito parang ang bigat na rin? Di ba? Kasi yung sinasabi po niya na problema ay lason po yun. Kung i-absorb mo po siya, di ba? Kaya napapansin nyo yung yung taong kargado kapag sinabihan niya yung isang tao, di ba? Sumasalin-salin yung spirit.
Nakikita nyo? Tapos kung sino yung weakest link, doon na siya lulutang. Nakikita nyo po ba? Ganon sa deliverance. Kaya kailangan alam nyo po kung paano. Okay? Pero kung ikaw, isa kang tao na talagang, ano ka kay Holy Spirit, di ba? Close kayo ni Holy Spirit, alam mo yung kalooban ng Banal na Espiritu, magkakaroon ka ng advice na matino doon sa taong iyon. Okay? Mananalangin ka, Lord, ano yung kalooban mo sa taong to, Lord? Ano yung tinuturo mo sa kanya? Para matulungan ko siya. Okay? So, ganun po ang maging prayer natin. Ano po? Sa mga tao na nakikita natin na medyo nag-i-struggle, ha? Tandaan niyo po, si Satanas ay isa lang ang gusto niyan, to kill, steal, destroy. Tandaan niyo, yun lang po yun. Manira ng relasyon. Ha? Putulin ang connection ninyo sa Lord. Putulin ang connection ninyo sa church. Putulin ang inyong mga connection sa lahat ng mga nananalangin sa inyo. Yun lang po ang kanyang hangarin. Kasi kapag kayo po ay naputol sa connection ninyo sa Lord, hihina yung pakinig ninyo sa Panginoon. Okay? Kaya nga palagi ko pong ina-advise to kahit sa mga care group ko, no? Na kapag nakagawa ng kasalanan, hingi agad ng tawad. Tapos move on na. Diba? Lakad na ulit. Pag nadapa, wag nang pakatagalin pa. Okay? Kasi ganun ang gusto ng Lord sa inyo. Ha? Commune agad sa Lord. Diba? Makipag-isa ka muli sa Lord. Lord, nagkasala ako. Diba? Makipagbati ka kaagad. Ha? Wag mo nang patatagalin ng ilang araw pa. Diba? Makipagbati ka na kaagad. Kasi kasalanan po ang humahadlang sa atin para hindi natin marinig ang Diyos. Okay? Sabi sa Isaiah. Kaya hindi mo masyadong naririnig. Di ba pansinin niyo po pag nagkasala tayo, di ba? Parang wala naman ang Lord, parang hindi ko siya naririnig. Di ba? Marami yan, nararanasan natin yan. Araw-araw. Di ba? Nung tayo ay nasa mundo pa, wala talaga. Walang conviction ng Holy Spirit. Okay? So ngayon, kailangan maging wise na tayo sapagkat alam na natin na tinuturo na ito ng Panginoon sa atin. Ano po? Maging wise na tayo ngayon. Kapag nagkasala, alam na this. Magpa-deliverance ka agad. Hingi agad ng prayer. Ha? Huwag nyo nang damahin yung kasalanan. Ha? Kayo ay pinatawad na. Huwag nyo na pong namnamin yung kasalanan. Kaya nagkakaroon ng condemnation. Kasi pinapatagal. Okay? Kailangan lumapit agad kayo. Lord, bati na tayo, Lord. Diba? Tapos kung sino po yung tao na yon na nakasakit kayo or nagawa ng hindi maganda, hingi ka agad ng sorry. Okay? Kasi bakit? Kapag po pinalipas nyo yon, lalaruin yan sa isip nyo. Lalaruin pa yan ng isip nyo. Papakaisip-isipin nyo pa po yan. Diba? Eh di mas maganda i-release mo na. Patawarin mo na ako utang na loob. Sige na, diba? Ililibre kita ng Jollibee, di ba? Ganun na. May peace offering na kaagad, di ba? Kayo namang mga nagawa ng hindi maganda, wag naman tayong masyadong payami. Di ba? Wag naman kayo masyadong paano pa, di ba? Patawarin nyo na kaagad. Okay? Kasi sinabi din ng Lord, di ba, ang hindi mong patawad, ay hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Ha? Pinapadali ng Panginoon sa inyo ang lahat ng mga katuruan. Ano po? Ang way ng pagtuturo ng Lord sa amin ay hindi ganito, ngunit sa inyo ay pinapadali ng Lord. Ha? Okay? Thank you, Lord. Colossians 2-4, pakibasa po. Colossians 2, chapter 2, verse 2-4. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala sa tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa biyaya ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sa Amen. pamamagitan niya na nahayag ang lahat na nakatagong kayamanan at karunungan at kaalaman ng Diyos. Amen, di ba? So yung mga dating apostol po, huwag kayong mag-alala, yung mga dinadanas ninyo ay dinanas na rin po nila. Dinanas na rin po nila yan lahat. Okay? Kasi bakit? Naitala nila yung Biblia. Naisulat yung Bible. Kaya ngayon tayo ay may guide. Okay? So kung kayo ay nag-i-struggle sa isipan, nandiyan din. Di ba? Nandiyan din po. Lahat yan. Spirit of lust, lahat po yan. Ha? Alcohol, ano pa? Lahat yan.
nandiyan po lahat. Kaya basahin niyo po ang inyong mga Biblia. Ano po? Huwag natin siyang baliwalain sapagkat yan po ay buhay. Kayo ay magkakaroon ng buhay sa pagbabasa ninyo sa Biblia. At kayo po ay nalilinis, ang inyong isipan nalilinis sa pagbabasa ng Biblia. Ano po? Sino nagbabasa ng Galatians? Amen. Basahin niyo po Galatians. Basahin niyo po ang Galatians, makikita ninyo yung paglakad ng mga apostol, yung mga disipulo ni Jesus, kung paano sila lumakad sa spiritual. Okay? Sabi po ng Panginoon, ang pagkakaroon ng tamang conviction, marapat lamang daw po na isentro natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Ibig sabihin po, hindi tayo nadadala sa emosyon tapos na to. Kung kaya daw po sabi ng Lord, ang pagkakaroon ng conviction, kailangan daw po nagmumula sa banal na spirito. Kasi may sarili din po tayong conviction, Ang tao may sariling conviction. Ang conviction po, yung paghuhusga mo, yung judgment mo, okay? Pero hindi yung isip na judgmental masyado, paghuhusga mo sa tama at mabuti, okay? Pagpili, nandiyan po yan, po? Ngayon, kailangan po ang mas malamang sa atin yung conviction ng Holy Spirit. Okay? Hindi yung conviction natin. Hindi yung sarili lang nating conviction. Di ba kaya lang sinasabi natin minsan, di ba? Huwag kang maging si Holy Spirit, ikaw yung nagko-convict sa Kanya. Hayaan mong i-convict siya ni Holy Spirit. Aalalayan mo lang siya through words of encouragement. Okay? Wala, pinakialaman mo na, ginawa mo ng yung works of the Holy Spirit, ikaw na Di ba? Hayaan mo, trabaho yun ni Holy Spirit. Ginagawa niya yon. Okay? Okay po ba? So, ang ibig sabihin daw po, pag nagmumula sa banal na spirito, nakakaayon tayo. Yung conviction ng ating puso ay nakakaayon. Walang halong pansarili. Kung kaya may mga salawikain. Daw po na huwag kayong magdesisyon ng sobrang saya o sobrang galit. Sapagkat nakakadagdag daw po ito sa inyong mga sitwasyon. Pakibasa po mga ngaral 7:9. Mga ngaral 7:9, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Mga kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ayun, di ba? Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit. Alam niyo po, kahit ang isang tao, kung anong galit niyan, kahit sukdulan ng galit niyan, kapag ang salita na ibibigay mo sa kanya ay salita galing sa Lord, nakakapawi po ng galit yun. Okay? At anuman pong galit, pag may galit ka sa puso, wag na wag kang magsasalita. Kasi malamang po yan, magiging mangkukulam ka. Ha? Totoo po yun. Kasi bakit? Nakakapanumpa tayo ng tao kapag galit. Kulang na lang talaga, tusukin mo ng kutsilyo sa salita. Talagang papatay ka talaga sa salita, Marami yun, ha? Nagiging mangkukulam po tayo kapag kaganon. Ha? Diba? Oo, normally, ganun po ang tao. Hindi tayo dyan. Kaya kailangan matuto na tayong kontrolin ang ating sarili. Kasi ang banal na spirito ay nasa atin na. Holy Spirit is self-control. Kailangan nakokontrol nyo na po. Yung galit ninyo at yung dila ninyo, lalo na. Okay? So sabi po, kung kaya ang mga inyong ginagawa ay nagkukulang kung minsan sapagkat hindi ninyo nasusunod ang tamang conviction ng inyong mga puso. Nakikita nyo, di ba, walang fulfillment, walang achievement kapag hindi sa Lord yung nagagawa mo. Di ba? Walang bunga. Okay? Wala pong bunga. Makikita mo yon kasi bakit? Kapag na-accomplish nyo po yung pinapagawa ng Lord sa inyo, alam nyo po yung pakiramdam para kayong nanalo sa loto. Yan. Totoo po yon. Alam nyo po, every time na nagpo-prophesy kami dito at kami po ay galak na galak, yung peace ng Lord talagang nararanasan namin. Kasi bakit? Lord, yes, mission accomplished. Diba? Okay? So, ganun po palagi, ang ating puso kailangan maging ganon na kung ano yung giftings mo, kung ano yung binigay sa iyo ng Lord, pagyamanin po natin yun. Okay? Gawin natin para sa kapurihan niya. Diba? Okay? So, kailangan daw po maging tama ang conviction sa atin, para daw po ito sa ating mga desisyon sa plano sa buhay, desisyon sa pag-aasawa, mga youth,
pagtahak o pagpasok sa mga negosyo at sa mga kukunin na kurso para sa mga estudyante naman. Ano po? Hindi sala sa init, sala sa lamig, ano? Nagpa-prophesy, nagpa-pray, ano pa? Tapos paglabas-labas, mali yung kursong kinuha. Ngayon, wala na siya sa Lord. Ganon. Diba? Even yung inyong mga schedule sa trabaho, alam niyo po, pinagpe-pray yun. Ha? I-deal niyo po sa Lord yun. Lord, gusto ko talagang umattend ng Sunday. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Napapayagan ako. Diba? Nang overnight prayer, maatenan ko. At saka Sunday, Lord, maatenan ko. Diba? Binibigay po ng Lord lahat yan. Basta ang inyong puso, ang inyong motibo, ay nasa Kanya. Okay? Pero kung sasabihin mo sa Lord na, Lord, bigyan mo po akong trabaho, Lord, kasi wala po kaming makain. Diba? Bibigyan ka naman ng Lord, pero ang nangyayari, ano nangyayari? Wala nang bunga sa spiritual mo. Nawawala yung spiritual mong buhay, nawawala. Okay? So, wag tayong ganon. Ano po? Sabihin mo nga sa katabi mo, wag kang ganon, kapatid. Ha? Wag kang ganon. So, sabi po, merong mga hadlang, ano po, kaya nahihirapan ng tao. Number 1, ang inyong mga sarili. Ha? Tanungin mo nga yung sarili mo, ano kaya yung mga hadlang sa akin? Okay, inaayon daw po ang ating pamumuhay, inaayon natin sa pamumuhay ng ibang tao. Ha? Naano nyo na ba ito? Na-experience nyo na ba yun? Yung pamumuhay mo, inaayon doon sa pamumuhay ng ibang tao. Kapag nakabili sila ng bagong ref, kailangan may ref din kami. Ay, sale doon, bumili si Kumare, di ba? Bagong TV. Di ba? So, nagiging worldly na. Okay? So, dapat daw po maging maliwanag sa ating isipan na hindi ibig sabihin na nagawa ng iba ay magagawa mo rin. Hindi ibig sabihin na nagawa nila ay tama na. Sapagkat maaaring nagagawa nila, ngunit sa dulo po nito ay walang tagumpay. So, ito daw po yung nakakahadlang sa atin. Huwag yung titignan yung buhay ng ibang tao. Ano po? Kasi kayo ay iba. Iba ang buhay ninyo sa iba. Okay? Kaya minsan, di ba, pagka dumadanas ang bakit si ganito pwede, bakit ako hindi? Merong ganon. Ha? Eh, iba yung dealing ng Lord sa'yo eh. Iba naman sa Kanya, iba yung sitwasyon niya. Okay? Hindi pare-parehas ang inyong mga sitwasyon, kaya wag po kayong tumingin sa Kanya. Okay, number 2 daw po, ang inyong mga damdamin. Mga pabigla-biglang desisyon. Ano po? Pabugso-bugsong damdamin. Mahalaga daw po na ito ay maitama kasi isa ito sa mga humahadlang sa inyo. So, isa ito sa mga humahadlang para yung conviction ng Holy Spirit sa atin ay mas lalong tumalas. Ano po? So, kailangan kalimutan natin ang ating mga sarili at ang ating mga damdamin. Ano yon? Number 1? Okay, number 2? Pabugso-bugsong damdamin. Naano nyo po dyan sa dulo? Nakukuha nyo? Ha? Nakukuha nyo po sa dulo? Amen. Yung kapitbahay kaya naririnig nila? Paano daw po maitatama ang sabi ng Panginoon, ang conviction, ha? Patungkol daw po ito sa lahat ng aspeto ng inyong mga buhay. Mahalaga po na ang Panginoong Yesus lamang ang maghari at naghahari sa inyo. So, Jesus is the center ng lahat sa atin. So, kayo daw po ay humingi ng kapayapaan, subalit hindi nyo nauunawaan kung saan nanggagaling ang kapayapaan. Hingi tayo ng hingi ng ano, di ba, fruit of the Holy Spirit. Pero si Holy Spirit, hindi mo kinakausap. Lord, puspusin mo ako ng fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, di ba? Pero sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo, anak, dito ka dumaan. Di ba? Pero hindi tayo sumusunod. Ano po? Guilty tayong lahat dyan. Sabihin mo, guilty ka ba, kapatid? Guilty ba kayo? Naku po, ako guilty ako. Okay, so dapat daw po ipanalangin natin na si Jesus ang maging hari ng ating mga buhay. Sapagkat number 1, si Jesus daw po ang naghahari sa inyong mga puso, ang conviction ninyo ay magiging tama. Okay? Ang conviction ng inyong mga puso at conviction ni Holy Spirit, magiging isa po siya. Kaya magiging tama ang inyong mga paghusga sa tao. Magiging tama ang inyong mga salita.
magiging tama ang inyong mga criticism. Okay? Maaaring masasabihan mo yung taong yon sa kanyang pagkakamali, ngunit ang lalabas doon conviction, hindi condemnation. Okay? Mangungusap ang banal na spirito sa kanya na para yun ay pagsisihan niya. Okay po? Mahalaga daw po ang buhay natin na kaayon sa banal na spirito at hindi lamang sa salita ng Diyos, kundi lahat ng inyong ginagawa ay naka-align sa Panginoon at sa kanyang salita. 1 John 2:6, pakibasa po. 1 John 2:6, sino mang nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Ayun. So nakipag-isa ba kayo kay Jesus? Sino mga nakipag-isa kay Jesus? Itaas ang kamay. Palakpakan nyo ang Lord. Mas malakas naman. Parang hindi kayo masaya. Diba? Kapag nakipag-isa ka kay Jesus Christ, kailangan mong mamuhay ng gaya ni Kristo. Kasi bakit? Ibinigay na nga niya sa atin yung righteousness. Binigay na nga, di ba? Yung laging pinapost dito na video. Di ba? Pag tinanggap mo si Jesus Christ, yung righteousness, binigay na sa'yo. Di ba? Susuotan ka niya. Di ba? He clothed you with righteousness. Okay? So yun po, yung ating sinabi ng Panginoon sa araw na ito, na ang ating mga puso kailangan naka-align sa conviction ng banal na spirito. Sa puso ng banal na spirito. Ano po? Kaya marapat daw po na ang ating mga puso at isip ay naka-align. Ano po? Ibahin na daw natin ang tingin sa ating mga sarili. Di ba? Na-renew na ba yung mga isip natin? Na-renew na, di ba? At least, on the way na sa renewal talaga, transformation, yung iba hindi pa tapos. Yung mga Nephilim sa isip, may mga bago at bago na naman na tinuturo ang Lord. Kaya pumunta kayo sa Agid Humid. This coming March, meron tayo. May mga upgrading na naman na lesson na ginagawa ang Panginoon sa atin. So, ibahin na po natin, Kawikaan 3:5-6. Kawikaan Tapos na po tayo. 5-6. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ayun. So, trust in the Lord with all your heart. Buong puso, kailangan ng pagtitiwala natin sa Panginoon. At huwag po tayong manangan sa ating mga sariling kaisipan sapagkat lagi pong mali ang ating kaisipan. Namamali tayo. Depende sa tibuki ng ating mga puso. At sa lahat daw po ng ating mga pamamaraan ay kilalanin natin, i-acknowledge natin si Holy Spirit. Okay? So kahit na kayo ay kumakain, i-acknowledge nyo po siya. Kahit na kayo ay matutulog lamang, i-acknowledge nyo po si Holy Spirit. Upang sa ganoon, maging close talaga kayo, magkaroon kayo talaga ng firm na relationship sa Kanya. Gaya ng ginawa sa amin ng Panginoon, mga naunang mga leaders, nais din namin na ganun din ang gawin ng Panginoon sa inyo. Ngunit hindi po kayo magiging malapit sa Diyos kung kayo mismo ay hindi lalapit. Kaya sinabi ng Panginoon, ask, humingi kayo, at kayo ay bibigyan. Okay? So sa araw na ito, hihingi tayo sa Kanya. Ipanalangin daw po natin ang puso ng bawat isa, plano, tibukin, hangarin, sapagkat ang ilan daw po sa atin ay hindi yaan yung mga dahilan ng ilan sa atin. So ngayong oras na to, yun po ang ating maging dahilan. Okay? Sa paglapit natin sa Panginoon. Ang ilan daw po sa atin ay sitwasyon at mga tao ang ating tinitignan. So hayaan nyo po na ang ating mga spiritual senses ay talagang tumalas sa Panginoon. Tayo tayong lahat. Ready na ba tayo? Hingi tayo sa Lord ng discernment this time. Sa pagtalas ng inyong discernment, ang inyong conviction, ang conviction ng banal na spirito ay mararanasan nyo. At ganoon din ang conviction ng inyong puso ay maa-align sa Kanya. Hallelujah. Sige, pray tayo.